Pambato ng FKM sa Adventure Scooter category, FKM Venture ADB 150 Standard Plus. May kipagsabayan kaya sa ibang ADB scooter? Tara, tingnan natin kung anong meron sa motor na to. Silipin natin yung kanyang specs at ang kanyang mga pictures at kung magkano ngayong taon. Tara! Sa kanyang looks, ang napili kong i-review ngayong araw ay yung kulay white. Meron naman silang available na color red, gray, black, at ang white na ating nire-review ngayon. At nung pinasyalan nga natin itong FKM Antipolo branch, nagulat tayo dahil marami din naman pala silang unit dito. At agaw pansin nga talaga itong FKM Venture ADB 150, kaya ito na yung ating nire-review. Ayan yung kanilang branch, tapat lang ng SM Cherry dito sa may Antipolo. So ayan, pinuntahan ko ito, nilapitan ko at winok around na natin siya para pakita sa inyo kung anong meron dito sa motor na to. So huwag na natin patagal ito, let's go! Sa kanyang front face ay plain white lang. Napakaganda din ng kanyang clear na adjustable windshield. Pwedeng ibaba at pwede ding itaas depende sa sitwasyon at sa gamit natin. Kapag halimbawang medyo ayaw nating ma-stress sa biyahe, medyo itaas natin yung kanyang windshield para hindi direktang tatama yung hangin dito sa ating dibdib o kaya dito sa ating mukha. Kung gusto naman natin mapaganda yung aerodynamics, ibababa natin para maganda yung flow ng hangin. Dito sa unahan ay meron lang nakaukit na VADB, V for Venture. At ang mga ilaw nito mula sa kanyang headlight, taillight at sa kanyang mga signal light ay naka-LED na rin. Apat yung kanyang ilaw dito na naka-projector. At meron na rin siyang daytime running light. At hindi kagaya ng ibang ADB scooter na nakahiwala yung signal light dito sa unahan. Ang FKM Venture ADB 150 ay integrated yung kanyang signal light dito sa kanyang headlight. Kumbaga magkakasama na or naka-assembly. Sa kanyang pairings, makikita natin plain white lang talaga at meron lamang siyang iilang decals na may kakaibang pattern. Kulay orange at may ADB na black na sinunda naman ng 150 dito sa unahan bandang gilid. At meron na ring sticker dito sa kanyang front fender na ABS. At sa bandang likod naman ay may ADB pa rin na medyo malaki, naka-highlights ito. At dito sa kanyang bandang gitna, merong 3D emblem na ADB 150. Naka-chrome ito. Medyo kakaiba talaga siya dahil nga nasa gitna siya. Unlike ng ibang ADB scooter or ibang motor na ang emblem ay nandito sa bandang likuran. At sa puso naman ng motor na to, yung kanyang specs, 150cc, 4-stroke, naka-liquid cooled na rin ito na napakabisa talaga sa mahabang biyahe kung mahilig tayo sa long ride. Single cylinder, naka-FI na rin kaya may katutira na rin sa gas. At sa kanya namang maximum power ay meron siyang 12.1 kW at 8,500 RPM. May maximum torque naman na 14.6 Nm at 5,500 RPM. CVT automatic. At syempre kapag ka-ADB scooter, ayan yung kanyang naked handlebar na dagdag sa pagkapogi ng motor na to. Naka-upright position din yung kanyang muffler. Naka-full digital meter panel display na rin ito at lahat ng mga impormasyon na kailangan ng isang rider ay makikita na rin natin dito. Dito naman sa kanyang mga switches, bandang kaliwa ay nariyan yung passing light, high and low, signal light at yung kanyang busina. Dito naman sa kanan, nandyan yung kanyang hazard, kill switch, park light at electric starter. Meron na rin siyang park brake lock na kapag ka na-park natin to sa alanganing lugar, let's say medyo matarik, pwede natin siyang ilak para hindi basta-basta matumba or gumulong yung mga motor natin pababa. At sa kanya namang mga features, equipped siya ng ABS or anti-lock braking system. Dual channel ABS na rin ito. Meron siya sa harap at meron na rin sa likuran. Ang sukat ng gulong sa bandang unahan ay 180/14 at sa likuran naman medyo malapad na rin. Maganda ito sa mga cornering or kapag bumangking tayo na may sukat ng 130/70/13. Naka-dual sports ito. Gawa nga ng adventure scooter siya na may kakayahang tumahak sa iba't ibang klase ng kalsada dito sa Pinas, mapa-rough road man yan or bumpy roads. At ang nagpaganda palalo dito sa kanyang wheels ay naka-spokes type siya. Meron naman silang variant na naka-mags pero iba din talaga yung appeal kapag dirayos pa yung mga rims ng gulong natin. Sa kanya namang mga brakes sa unahan ay naka-disc brake with ABS.
At sa likuran naman ay naka-disc brake din with ABS, parehas naka-wavy disc. At sa kanya namang mga suspension dito sa unahan ay naka-telescopic fork. May protective boots na rin ito na iwas sa mga dumi or sa mga bagay na pwedeng tumama sa ating mga suspension. So malaking tulong din to para maprotektahan yung ating telescopic fork. At dito naman sa suspension sa likuran ay naka-dual shock absorber with sub-tank na talagang napakabisa sa mga malulubak na kalsada. Siguradong hindi iindahin basta-basta ng ating motor. Nung inupuan natin ito ay napakalambot din ng kanyang upuan. Hindi rin kinulang sa disenyo dahil meron siyang mga stitches sa kanyang upuan. At nung binuksan naman natin yung kanyang compartment, ay medyo malawak na rin na may sukat na 20 liters. Magkakasya dito yung half face na helmet pero kapag full face na helmet ay medyo alanganin. Pero no worries dahil meron naman siyang dalawang hook na pwedeng pagsabitan ng ating mga helmet. Sa kanya namang fuel capacity ay meron siyang 9.3 liters. Medyo may kalakihan na rin ang kanyang tank capacity kumpara sa ibang ADB scooter. Perfecto pang long ride. Sa kanya namang grab bar ay pwede din siyang gawing top box bracket. May 4 na butas na rin ito para sa ating mga top box. Kung lalagyan naman natin ito, nakakiles na rin ito na dagdag sa safety. At naka-answer box system na rin kung medyo nakalimutan natin kung saan natin banda pinark yung motor na to. Ay madali natin siyang malulocate dahil naka-answer box system nga siya. At yung location ng kanyang USB ready na charging port ay dito sa gitna. At dito naman sa kanyang mga packet ay meron na rin siyang nakaabang na power outlet na bukod dito sa USB ready at meron din siyang kill switch para naman sa safety features ng motor na to. Nandyan pa rin yung kanyang side stag kill switch. Maganda din yung hip guard ng kanyang muffler. So hindi tayo dito basta-basta mapapasok. Sa kanya namang dimension, meron siyang length na 186 cm, meron siyang width na 74 cm, at meron siyang height na 80 cm. Sa kanya namang wheelbase, meron siyang 1,324 mm. Siyempre, hindi makumpleto yung ating vlog kung hindi natin sinukat yung kanyang height. Kung inupuan natin, abot naman natin yung ground. Medyo tiptoe tayo pero namamanage naman natin siya ng maayos dahil nga malawak yung kanyang legroom. At sa kanya namang ground clearance, may sukat ng 165 mm dahil nga ADB scooter siya, siguradong hindi indahin ito yung mga higanteng humps or malulubak na kalsada dito sa Pinas. Napakagaan din ang motor na to. Sakto lang din sa kanyang displacement dahil may 155 kg. Dagdag din sa pagiging komportable ng motor na to yung kanyang footboard na pwede tayo mag-stretch out ng ating mga paa or mag-cruiser position at standard position. At sa SRP naman ng motor na to ay may SRP siya na 145,000 at kung mag-installment naman tayo ay pwede tayo dito mag-down ng 72,500 at ang magiging 12 months natin ay 7,492 at 5,478 naman kapag kukunin natin siya ng 18 months. So sa inyong palagay, sulit ba ang FKM Venture ADV 150 Standard Plus ngayong taon? Comment nyo sa ibaba. Panalo na sa looks, pinakamurang adventure scooter pa. Ang tanong, sasabay ba ang kanyang specs? Tara, silipin natin ngayong araw ang Motorstar Easy Ride ADB 175. Let's go! Noong mga nakaraang linggo ay pumunta tayo dito sa may Motorstar Antipolo. So sinilip natin yung kanilang bagong adventure scooter na talagang pasok na pasok din sa generic style ng mga adventure scooter. Pag sinabing generic, yung formang maganda yung tindig, talagang may kakayahang tumahak sa mga malulubak na kalsada, sa mga bumpy roads, naka-naked handlebar, dual sports yung mga gulong, medyo mataas tingnan na akala mo big bike yung datingan. May malalapad na windshield, maganda yung suspension sa likuran. Yan yung mga characteristics or generic na mga forma ng mga adventure scooter. Dahil nito mga nakaraang buwan nga ay inalabas ng Motorstar ang kanilang pambato sa mga adventure scooter. Ang windshield ng Motorstar EDB 175 ay medyo kakaiba sa ibang adventure scooter dahil nga ang kulay ng windshield niya ay medyo dim or tinted na masasabi mong talagang may sarili siyang pagkakakilanlan dahil nga kakaiba yung kanyang windshield. Nakapix lang yung kanyang windshield and adjustable. Sa kanyang mga decals ay hindi naman talagang mukhang mumurahin. Kumbaga parang hindi mukhang 87,000 yung motor na to dahil okay naman yung mga decals niya dito sa kanyang front face. Makikita natin dyan yung Motorstar lang at dito sa kanyang bandang gilid, sa bandang unahan, ay mayroon lang nakasulat na sports.
At naka-highlight ang 175 Fi na binubuo ng mga stripes. At dito sa kanyang bandang hulihan, bandang gilid ay nariyan naman yung red-orange na lining at Easy Ride 175 na medyo maliit lang at ADB na parang faded dahil binubuo ito ng mga linya or ng mga stripes na letra. Sa kanya namang grab bar slash top box bracket dahil ready na ito para lagyan o nakaabang ito para sa top box. May lalagyan na rin ito ng mga bolt or tornilyo. Ang kanya namang muffler ay naka-upright position dagdag sa pagka-aggressive ng motor na to. At makikita natin na safe na rin dahil meron siyang heat guard na bukod dito sa kulay black ay meron pa rin siyang aluminum na kayakap dito sa muffler para hindi masyadong mainit ang tambucho. Extended na din ang apakan ng rider o footboard. Pwede tayo mag-stretch out dahil may extension yung kanyang footboard. Kapag nangalay tayo, pwede nating iunat yung ating mga paa. At ang apakan naman ng back ride ay ginamitan ng makapal na alloy. Durable ito, medyo makapal talaga yung ginamit na alloy dito. At sa puso naman ng motor na to, ang tanong, may ibubuga kaya ang kanyang specs? Ang kanyang makina ay GY6 engine na alam naman natin na hindi problema ang pyesa sa ganitong makina. Proven at tested na din ito dito sa Pinas dahil marami na rin nga talagang nakasubok na ng GY6 engine. Ang kanyang makina ay 171cc to be exact. 4-stroke, single cylinder, single overhead cam. Naka 2 valves pa siya kaya talagang matipid sa gas at naka FI na rin. Air-cooled pa siya na okay lang naman sa below 200cc na motor at less maintenance na rin ito. Kumbaga compatible pa rin siya sa mga ganitong klase ng engine displacement. Ang kanyang compression ratio ay 9.7:1. Sa bore and stroke naman niya ay 61.5 by 57.8 mm. Sinagad na rin nila ang kanyang maximum power sa 11.5 horsepower at 8,000 RPM. At ang kanya namang maximum torque ay 12.4 Nm at 5,000 RPM dahil sa 175cc na nga ang motor na to. Sa kanyang mga suspension ay meron tayong telescopic fork dito sa harap at sa likuran naman ay naka-dual shock absorber, ibaso na or may sub-tank na mas maganda kumbaga swak na swak talaga na tumaha kahit sa anong klaseng kalsada or daan dito sa Pinas. Kumbaga maganda yung feedback ng kanyang mga suspension lalo na dito sa likuran. Naka-disc brake naman sa harap at sa likod ay naka-disc brake na rin. 2-pot caliper sa harap, single-pot caliper naman sa likuran. Siyempre, hindi na tayo mag-expect na naka-CBS ito or naka-ABS dahil nga sa presyo ng motor na to. Ang kanyang gulong sa harapan, bagay na bagay din talaga sa mga sport adventure scooter dahil naka-dual sports ito. Sa harap ay may sukat na 110/80 by 14 at sa likuran naman ay 130/70 by 14. May kalaparan natin at proportion din sa body structure ng motor na to dahil medyo may kalakihan din talaga yung motor na to. Pares na tubeless at naka-mags type. Ang angas din ng kanyang mga ilaw dahil naka-full LED na ito. Ang kanyang headlight ay naka-quad projector. May DRL na rin ito. Plus, ang ganda din ng kanyang taillight na agaw pansin din talaga. Kahit nasilipin mo dito sa hulihang angulo. Mga signal light ay naka-LED na rin. Sa upuan naman ito ay sakto lang ang lambot. May mga stitches din kung ating mapansin. Hindi siya ganun kalapad pero komportable siya dahil naka-upright position tayo dito. At kapag binuksan naman natin yung kanyang compartment, medyo makitid kumpara sa ibang adventure scooter. Pero kasya naman siguro dito yung full face na helmet depende sa shell at swak na swak dito kapag kanilagyan natin ng half face na helmet. Ang kanyang fuel tank ay located dito sa bandang gitna. Nandito na rin malapit sa kanyang ignition switch, yung kanyang tank opener. Ang kanya namang tank capacity ay may 10.2 liter. So bagay na bagay talaga ito ay long ride dahil hindi tayo may magpapagas. At may fuel consumption naman ito na 40 kilometers per liter. Malayo-layo na rin talaga yung ating mararating kapag ginamit natin yung motor na to sa long ride. Kung gagamitin man natin to sa long ride ay hindi naman masasayang yung oras natin dahil kapag bumiyahe tayo ay pwede naman nating i-charge yung ating mga cellphone dito dahil naka-USB ready na charging port na rin ito nandito sa unahan at meron pa siyang additional na Type-C. Ang social din ng kanyang instrument panel dahil hindi mo talaga akalain na medyo mura yung adventure scooter na to dahil naka full digital TFT display panel ito, colored na rin siya at busog na din sa mga informasyon na kailangan natin kagaya ng orasan, RPM indicator, odometer, fuel gauge, engine check at yung mga basic na indicator kagaya ng turn signals. Siyempre, marami pang iba. Carbon finish din ang fairings dito sa malapit ng handlebar, dagdag sa pagkaastig ng motor na to. May physical key pa ito, hindi pa siya keyless. Ang kagandahan naman dito ay naka-shutter lock siya. Katabi na rin niya yung seat opener at yung pambukas dito sa cover ng takip ng kanyang tangke.
Siyempre, hindi makukumpleto yung ating vlog kung hindi natin sinukat yung motor na to dahil ang kanyang seat height ay 795 mm nung sumampa tayo sa motor na to. Siyempre, dahil adventure scooter siya, medyo may kataasan siya pero manageable naman. Kaya naman nating abutin yung sahig. Hindi na rin tayo mahirapan. Sa kanya namang ground clearance ay medyo below average ito dahil may 130 mm siya. Ingat na lang kapag may mga lubak tayong dadaanan or papadaan tayo sa hump, medyo syumete na lang tayo. Nung trinay ko siyang i-center stand, kayang-kaya naman natin siya dahil 130 kilograms lang din naman yung kanyang bigat. Sa 150cc hanggang 175cc, pasok pa rin naman yung mga gantong timbang ng mga motor. At sa SRP naman ng motor na to, kagaya ng sinabi natin kanina, pinakamurang adventure scooter dahil 87,000 pesos lang ang motor na to. Pwede naman tayong mag-down dito kung gusto natin ng installment. Magda-down tayo ng minimum na 7,455 at ang magiging monthly natin kapag kukunin natin siya ng 1 year ay 8,806. Sa 2 years naman ay 5,416. At kapag kinuha natin ng 3 years ay 4,286. Sa inyong palagay, sulit ba ang presyo ng motor na to sa mga specs na nabanggit natin? Comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka hanggang sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.